Taong 2016 sa Dubai. Sa gitna ng init ng gabi, ginising si Helen Corrales ng isang panaginip na paulit-ulit nang bumabalik. Ang anak niyang si Brian, 19 na taong gulang, nakaluhod, umiiyak, may matang puno ng takot. Tila may gusto itong sabihin, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Hindi mapakali si Helen, buong magdamag, sa halos 14 na taong pagtatrabaho sa ibang bansa bilang caregiver. Sanay na siyang humarap sa lungkot at pangungulila. Pero ang kutob niyang ito ay kakaiba. Kinabukasan, tumawag siya agad sa Pilipinas. Umangat ang video call. Bumungad si Brian, maputla, payat, parang hindi nakakatulog. Sa tanong kung ayos lang ba siya, tumangulang ito. Pagkatapos ng ilang minutong mag-usap, sumabat ang isang lalaki. Sa likod, naroon si Lito Corrales. Nakangiti at ipinagmamalaki ang pag-aalaga sa pamangkin. Ngumiti si Helen, pero mabigat ang dibdib. Hindi mawala sa isip niya ang paiwas na tingin ng anak. Ang pilit ng ngiti at ang pakiramdam na may gusto itong sabihin, ngunit may kung anong bumipigil sa kanya. Ilang beses na rin niyang napapansin yon. Sa mga huling tawag, hindi ganun kakwela si Brian. Hindi na ganun kakomportable. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya mapalagay. Kahit abala sa trabaho, bumabalik sa isip niya ang itsura ng kanyang anak. Nagdesisyon si Helen. Kinausap ang amo at nagpaalam. Sinabi niyang may emergency sa Pilipinas na kailangan niyang puntahan. Nag-book siya ng ticket pa uwi at hindi ito ipinaalam sa kahit kanino sa Pilipinas. Maging sa kanyang anak na si Brian. Pagdating sa NAIA, diretso siya sa terminal saka sumakay ng van pa uwi sa La Union. Maghahating gabi na nang makarating siya papasok sa compound kung saan naroon ang kanilang bahay. Bahay na unti-unti niyang naipundar mula sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Si Lito ang nagsilbing caretaker nito habang binabantayan at inaalagaan ang pamangkin na si Brian. Bit-bit ang duplicate na susi. Tahimik siyang pumasok sa gate. Walang ingay. Gabi na at patay na ang ilaw sa labas. Hindi na siya nagtawag pa. Plano niyang sorpresahin ang anak at si Lito. Ngunit hindi niya alam na siya pala ang masosorpresa sa kanyang madadatnan. Pag-akyat sa hagdan, may naulinigan siyang mahinang tunog. Isang ungol at isang hikbi. At doon sa dilim ng kwarto, bumungad sa kanya ang sagot sa matagal na niyang kinikimkim na tanong. Hindi agad nakagalaw si Helen. Ilang segundo pa bago niya naiproseso ang bigat ng nakikitang tanawin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang pinagmamasdan ng larawan sa harap niya. Ang anak niyang si Brian ay nakadapa at nagpupumiglas habang naroong nakapatong ang anyo ng isang pamilyar na lalaki, ang kapatid niyang si Lito. At sa katahimikan ng gabi, isang malakas na alingaw-ngaw ng sigaw ang narinig sa compound. Sigaw ng inang natuklasan ang isang masamang kapalaran na dinaranas ng anak sa sarili nitong kapatid. Matagal na sa pangangalaga ni Lito ang anak ni Helen. Si Brian na anak niya sa pagkadalaga ay labis na pinapahalagahan ni Helen at siyang dahilan kung bakit siya ng ibang bansa. Dati itong inaalagaan ng kanyang ina sa probinsya. Ngunit nalipat ang pagbabantay kay Lito noong 2010.
matapos pumanaw ng kanyang ina mula sa karamdaman. Walang ideya si Helen na maling hakbang ang iwan ang anak sa kustodiya ng kanyang kapatid na hindi pala niya lubos na kilala. Bago pa man tumungtong si Brian ng 19 years old, matagal na siyang natutong manahimik. 16 na taong gulang siya noong unang may mangyari. Isang gabing ordinaryo lamang para sa iba noong 2013 habang nakahiga siya sa lumang sofa ng sala. Pinilit siyang galawin ng sariling tiyuhin. Nais niyang tumakbo, sumigaw, humingi ng tulong, pero nanigas lang ang kanyang katawan. Sa dilim, ang tinig ni Lito ay malamig, isang banta na agad niyang naintindihan. Sa oras na magsumbong siya, manganganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang ina. Naulit pa ito ng maraming beses mula noon. Ang bawat gabi ay naging sugal. Minsan may katahimikan, minsan may pangil na humahaplos sa kanya sa dilim. At sa bawat pangyayari, mas lalong lumalalim ang hiya at takot ni Brian. Sa harap ng mga kaibigan, nagagawa pa niyang ngumiti, ngunit kalaunan, unti-unti siyang nawawala sa sarili niyang mundo. Bihira na siyang lumabas, hindi na siya nagkukwento, kahit sa mga dating malapit sa kanyang kaibigan, hindi na siya palangiti. Kapag tinatanong siya ng kanyang ina sa video call, laging isa lang ang sagot ni Brian. "Ayos lang, ma." At sa likod ng screen, naroon si Lito, nakaupo sa likod ng sofa. Minsan ay nakatitig lang habang pinagmamasdan silang mag-ina na nag-uusap. May isa pang insidente na lalo pang dumurog sa pagkatao ni Brian. Taong Abril 2016. Nag-imbita ng bisita si Lito para sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Mga kaibigang halatang sanay sa alak at sigarilyo. Habang may kasiyahan sa labas, tahimik si Brian sa loob ng kwarto. Pero hindi nagtagal, tinawag siya ng mga ito sa sala. At nang malasing, doon niya naramdamang parang isa siyang bagay na ipinapasa-pasa. Walang kalaban-laban si Brian. At mula noon, hindi na niya hinintay pang umabot sa sukdulan ng gabi. Tuwing maririnig niyang umuwi si Lito, mabilis siyang nagkukulong. Tuwing may pagkakataon, umiiwas siyang umuwi sa bahay at nagpapalipas ng gabi sa labas o di naman kaya ay sa ilang kaibigan. Pero walang nakapansin. Sa paningin ng mga taong nakakakilala sa kanya, ang pagiging hindi nito palaimik ay bunga ng pagbabago ng pagiging binata. Kahit gustong-gusto ng sumigaw ni Brian, pinilit niyang tumahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa kahihiyan at takot na may madamay na iba, lalo na ang kanyang ina. Hanggang sa isang gabing hindi inaasahan, dumating ang sandali na magwawakas sa kanyang bangungot. Agosto 2016, gabi na nang lumapag sa NAIA ang eroplanong sinakyan ni Helen. Walang paalam at walang abiso. Wala ring sumalubong. Isang maliit na backpack lang ang dala niya, sapat lang para sa ilang araw na bakasyon. Mula sa Maynila, dumiretso siya ng terminal. Umabot ng hating gabi ang biyahe, pauwi sa probinsya. Sa bawat oras sa bus, paulit-ulit niyang iniisip ang itsura ni Brian sa huling video call. Maputla, payat at parang may gustong sabihin, pero pinipigilan ng sarili. Sa isip ni Helen, walang ibang makakasagot kundi ang sariling mata. At ngayong ilang hakbang na lang siya sa bahay, alam niyang wala nang atrasan. Tahimik ang paligid pagdating niya.
Wala na ang ingay ng mga tricycle, wala ring ilaw sa labas ng bahay. Gamit ang duplicate na susi na iniwan niya noon bago umalis pa Dubai, binuksan niya ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob, nadatnan niya ang makalat na sala, ang amoy ng sigarilyo at ang upos nito sa ashtray na parang kakalagay pa lamang. Pero higit sa lahat ng ito, mas napukaw siya sa mahinang mga tunog mula sa ikalawang palapag. Hindi agad siya gumalaw, pinakiramdaman niya ang bawat tunog. Sa katahimikan, isang hikbi, isang mababang tinig, at isang kaluskos. At sa oras na yun, mas lalong nabigyan ng kulay ang masama niyang kutob. Bukas ang pinto ng kwarto ni Brian. Walang ilaw, pero may kaunting sinag mula sa labas ng bintana. Dahan-dahan siyang lumapit at sa mismong bungad ng pintuan, tila tumigil ang lahat. Nandoon si Lito, wala siyang anumang takip at sa ilalim niya, si Brian, nagmamakaawa at umiiyak. Parang sumabog ang galit ni Helen sa sandaling yun. Isinigaw niya ang pangalan ng kapatid. At sa oras na yon, napabalikwas ang lalaki. Nagmadaling isuot ang short. Si Brian naman, tulalang napaupo, parang wala sa sarili. Lito, anong ginagawa mo? Hindi agad nakasagot si Lito. Ngunit bago pa ito makalapit o makapagpaliwanag, sinugod siya ni Helen. Hawak ang isang display figurine, hindi alam kung ibabagsak ba ito o ibabato. Habang nanginginig ang mga kamay, pinalayas niya si Lito. Dinampot ng lalaki ang kanyang damit at tsinelas sa gitna ng pagkagulat. Umalis siya nang nagmamadali at hindi na lumingon pa. Naiwan si Helen at si Brian, parehong umiiyak. At sa unang pagkakataon, kahit hindi pa rin malinaw ang lahat, naunawaan ni Helen ang lalim ng sakit na tinatago ng kanyang anak. Kinaumagahan, hindi na natulog si Helen. Nakaupo sa may kusina, hawak ang tasa ng kapeng hindi niya maubos. Tahimik ang bahay, pero sa loob niya, walang katahimikan. Si Brian ay natutulog sa silid, mahigpit ang yakap sa unan, parang batang muling nakahanap ng ligtas na lugar. Nang magbukas ang barangay hall, dumiretso silang mag-ina at kumuha ng endorsement na dinala sa pulisya. Bit-bit ni Helen ng papel, ang tapang at determinasyon, mapanagot lamang ang may sala, kahit pa sa sarili niya itong kadugo. Habang sinusulat ang salaysay ni Brian, hindi na napigilan ni Helen ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya nagawang tanungin ang anak sa pinagdaanan niya dahil alam nitong mahirap magbukas ng ganong klase ng kwento. Ngunit habang pinapakinggan ng anak, doon mas lalong luminaw ang lawak ng kalapastanganan ni Lito. Ilang oras ang lumipas. Inischedule ang mediko, legal. Dinala si Brian sa ospital para sa pagsusuri. Hindi madali ang proseso, lalo't sariwa pa ang sugat. Hindi lang sa katawan, kundi sa isipan. Pero ginawa nila ito kahit masakit. Kahit na nahihiya si Brian at natatakot sa magiging tingin sa kanya ng ibang tao. Nang makuha ang resulta, positibo, may indikasyon na paulit-ulit na pang-aabuso. Ipinasa ang kaso sa piskalya. Naglabas naman ng warrant of arrest laban kay Lito at nahuli ito makalipas ang ilang araw mula na rin sa tip ng isang kabarangay. Sa presinto, mariing itinanggi ni Lito ang lahat. Sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Brian.
na tinuruan lang daw ito ni Helen para baliktarin siya at agawin ang bahay. Pero malinaw ang lahat ng ebidensya. Bukod dito, iniharap din ni Helen ang lumang cellphone ni Brian. Doon may ilang chat mula kay Lito sa social media. Mga malaswang mensahe. Sapat na para patibayin ang kaso at hindi na nakapaglatag si Lito pagkatapos i-detain sa presinto. Pagkatapos ng initial hearing, tuluyang umusad ang kaso. Sa tulong ng isang NGO na tumutulong sa mga may katulad na kaso ni Brian, nagkaroon siya ng libreng therapy. Bawat linggo, tahimik siyang dumadalo. Doon ay unti-unti siyang nakarecover mula sa matinding trauma. Bukod sa suspect, ay nadawit din sa kaso ang 3 pang kaibigan ni Lito na lumapastangan kay Brian. Agad silang dinakip at sabay na dininig ng husgado ang kanilang mga kaso ng paglabag sa RA 7610, panghahalay at acts of lasciviousness. Sa mga hearing, laging nandoon si Helen. Tahimik lang siya, pero ang presensya niya ang naging pundasyon ni Brian. Humarap si Brian sa korte upang isalaysay ang kanyang testimonya. Kahit na naroon pa rin ang takot, hindi siya umurong. Sa harap ng hukom, ikinuwento niya ang lahat. Matibay ang mga ebidensya, ang medical report, ang psychological evaluation, ang mga lumang chat message. Hindi kayang baliktarin ni Lito ang mga patunay. Kahit anong palusot ang gawin niya. Tumanggi ang korte sa hiling nitong magpiyansa. Masyado raw mabigat ang kaso. Taong 2018, sa huling araw ng pagdinig, binasa ng hukom ang desisyon. Reclusion perpetua na hindi bababa sa 30 taong pagkakakulong para kay Lito. Samantala, walang piyansa naman at tig 20 taong naman na pagkakakulong para sa 3 sospek. Tahimik si Brian habang katabi ang ina. At sa araw na yon, iginawad kay Brian ang hustisya. Ilang buwan pagkatapos ng hatol, ibinenta ni Helen ang lumang bahay sa La Union. Hindi na nila kailangang manatili sa lugar na naglinlin ng kanilang sakit. Lumipat sila sa isang mas tahimik na bayan, sa Pangasinan, malayo sa mga kamag-anak at mga tsismis. Nagsimula ng bagong buhay ang mag-ina. Hindi na bumalik si Helen sa abroad. Sa halip, nagtayo siya ng isang maliit na tindahan ng pagkaing lutong bahay sa palengke. Si Brian naman, sa tulong ng scholarship mula sa NGO, nakapagtapos ng kursong BS Psychology. Kalaunan, nagtrabaho siya sa isang organisasyon na tumutulong sa mga kabataang may trauma o mabigat na pinagdaraanan katulad ng naging karanasan niya noon. Hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng panahon. May mga pilat na hindi nawawala pero natututunan ng mag-ina. Kung paano mamuhay kasama ito, hindi bilang kahinaan kundi bilang paalala kung gaano sila katatag. Si Brian ay hindi lamang isang biktima. Isa siyang patunay na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ay may liwanag na maaaring sumibol. Isang mensahe ng pag-asa para sa mga taong tumatahak sa parehong landas.